Hi! Welcome back again to Braile's channel. Para po sa lahat ng naghihintay at nagtatanong kung ano na nga ba ang latest updates ng Universal Social Pension. May pag-asa na kaya na mapakinabangan ito ng lahat ng ating mga seniors? Bakit marami pa rin ang hindi nakakatanggap ng kanilang social pension? At iba pang mga katanungan. Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi sa inyo ngayon at ang pagpapatuloy ng paglabas ng mga bagong payout schedule ng ating social pension. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners. At please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Just in, Universal Social Pension. Ano na nga ba ang latest update? At ang pagpapatuloy ng social pension payout as of this date? Saan kaya ang mga ito? Ang buong detalye alamin. Dahil sa dami ng nagtatanong po sa atin kung ano na nga ba ang latest update ng ating Universal Social Pension, ay narito na po ang bagong balita para sa inyong Universal Pension. At first, kung maaala-ala niyo po na ibinahagi natin ang mga naging kaganapan noong nagkaroon ng mass rally ang ilang mga seniors advocates para maipaglaban ang Universal Pension sa Senado para ito ay maihabol bago magsara ang 19th Congress. Subalit nabigo pa rin ang ating mga seniors na mapagbigyan sa Senado. Dahil sa nangyaring election period at ang pagsasara ng 19th Congress, ay babalik po tayong muli sa simula ng pag-apply ng ating Universal Pension. Ayon kay Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordonez, ay muli niya itong ipupush na maipasok muli sa pagbubukas ng 20th Congress. At ang version na ipa-fail ay ang version na inaprubahan na ng Kamara sa third reading para hindi masayang ang trabahong naipundar ng mga House Congress. Ayon pa din kay Ordonez, mahigit isang taong high na aksyonan ng Senado ang Universal Social Pension Bill kaya hindi ito naisabatas. Para sa kaalaman po ng lahat, ang House Bill 10423 ay inaprubahan ng Kamara noon pang May 21 ng nakaraang taon at naipadala sa Senado noon pang May 22 ng year 2024. Mahigit isang taon na walang aksyon sa Universal Social Pension Bill ang Senate Committee on Social Justice at ang pamunuan ng Senado. At alam niyo po ba? Na hindi lamang ang Universal Pension ang kailangan nilang mayor-fail dahil marami pang programa at House Bill ang nakabinbin sa Kamara at nais nila itong mayor-fail sa pagbubukas muli ng 20th Congress. Ilan nga po dito ang House Bill 10423 para sa Universal Pension po ng lahat? House Bill 10188 or an act protecting senior citizens from various fraud and providing mechanisms. House Bill 10312 or an act enhancing the discount on the purchase of goods and services of seniors and PWDs. At marami pang iba na makikita nyo po sa inyong screen. Malaking bagay po ito na maipasa sa plenaryo para mapakinabangan ng lahat ng ating mga seniors at ng PWDs. Sa ngayon ay maghihintay pa rin po tayo kung kailan ito masisimulang mai-refail at mai-transmit muli sa Senado para maisama sa session plenary at tuluyan ng maging isang batas. Makakaasa po kayo na ito ay ating tututukan hanggang makarating muli sa Senado at maging isang ganap ng batas. Samantala, narito pong muli ang pagpapatuloy ng ating social pension payout schedule from June 20 hanggang June 30 ng taong ito. Simulan po natin sa probinsya ng Calamba, Misamis Oriental. Ang lahat ng beneficiaries ay makakatanggap ng para sa second quarter ng taon amounting to 3,000 pesos. Nakaschedule na po ang inyong payout this June 26 na gaganapin sa Calamba Municipal Gymnasium and Evacuation Center na mag-start ng 8 ng umaga. Kabilang dito ang Barangay Calaran, San Isidro, Sulipat, Magkamiging, Dapacan Alto, Bonifacio, Langob, Dapacan Bajo, Singalat, Bunawan, Mauswagon, Salvador, Mamalad, Libertad at ang Barangay Siloy. On June 27, nakaschedule ng mag-payout ang Barangay Don Bernardo Ineri, Solinog at ang Barangay Southwestern Poblacion. Ang next schedule ay sa probinsya ng Tagbilaran, Bohol. Ang lahat ng beneficiaries ay makakatanggap ng para sa second quarter ng taon. Nakaschedule na po ang inyong payout this June 21, kabilang dito ang Barangay San Isidro, Ubujan, Kabawan, Dao at Barangay Tiptip na gaganapin sa San Isidro Covered Court na mag-start ng 8:30 hanggang 4 ng hapon. On June 23 naman nakaschedule mag-payout ang Barangay Mansasa, Poblacion 3,
Bohol, Dampas at ang Barangay Poblacion 1 na gaganapin sa Mansasa Covered Court na mag-start ng 8:30 to 4 ng hapon. On June 24 naman nakaschedule na ring mag-payout ang Barangay Cogon, Taloto, Booy, Manga at ang Barangay Poblacion 2 na gaganapin sa Saulog Gym na mag-start ng 8:30 hanggang 4 ng hapon. Ang next schedule ay sa probinsya ng San Antonio, Zambales. Ang lahat ng beneficiaries ay makakatanggap ng para sa first quarter ng taon amounting to 3,000 pesos. Nakaschedule na po ang inyong payout this June 20 na mag-start ng alas 9 ng umaga. Kabilang dito ang Barangay Angeles, Antipolo, Burgos, Luna, Pundakit, San Esteban at ang Barangay San Gregorio na gaganapin sa Santiago Covered Court. Pagdating ng alas 2 ng hapon, nakaschedule na po ang payout ng Barangay East Dirita, Rizal, San Juan, San Miguel, San Nicolas, Santiago at ang Barangay West Dirita na gaganapin sa Santiago Covered Court. Ang sumunod ay sa probinsya ng Barangay Santo Niño, Malaybalay, Bukidnon. Nakaschedule na po ang inyong payout this June 25 na gaganapin sa Barangay Covered Court na mag-start ng 8 ng umaga. Ang next schedule ay sa probinsya ng Barangay Dos San Francisco, Agusan del Sur. Nakaschedule na po ang inyong payout this June 24 na gaganapin sa Barangay Gymnasium na mag-start ng 8 ng umaga. At panghuling schedule ay sa probinsya ng Barangay Pasay Maasin, Southern Leyte. Nakaschedule na po ang inyong payout this June 23 na gaganapin sa Barangay Gym Canope na mag-start ng alas 9 ng umaga. Para sa mga may katanungan o hinaing sa kanilang social pension o sa status ng kanilang application at iba pang benepisyo ay maaari po tayong makipag-ugnayan sa ating mga barangay o sa mismong OSCA office para sa agarang kasagutan. Paalaala lamang na ang lahat po ng ating payout ay para lang po muna sa mga indigent senior citizens na kabilang po sa listahan ng DSWD. Hindi pa po ito ang universal pension na nakapending pa rin po sa Senado na una na po nating naibahagi kanina. Makakaasa po kayo na tututukan po natin ang anumang status at galaw ng ating universal pension at yan po ay agad po nating ibabahagi sa inyo. That's it! Sa ngayon ay ito pa lamang ang mga bagong naglabas ng kanilang payout schedule at ang latest status update natin sa National Universal Pension. Sa mga naghihintay pa rin at wala pa ring payout schedule ay manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga upcoming payout updates. Ang lahat po ng ating binabahagi ay base po sa announcement ng bawat municipalities, kaya't makakaasa po tayo na ito ay pawang mga lehitimo. Marami pong salamat and God bless po sa inyong lahat.